Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Good news po para sa ating lahat. Si Tatay Digong po ay nag-apply na po yung kampo po ni Tatay Digong ay nag-apply na po ng interim release, no? Ito yung sinasabi nila na tina-timingan nila. So, sa tingin ko, yung timing pong hinihintay ng kanyang abogado ay yung pong mayroon ng bansang mag-i-sponsor. Alam naman natin sa pahayag po ng ating Pangulo at sa pamamagitan po ni Auntie Claire na hindi po natin, wala pong pahayag na willing tayong tanggapin muli si Tatay Digong. Pero yun po yung isang balakid, no? Kung bakit hindi po makapag-apply at that time. Ngayon po, may bansa na po na willing mag-host, willing umampon sa ating Tatay Digong. Kaya malaki na po yung tsansa natin na mapalaya. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Unahin na po natin. Ito pong yung pag-apply po ni Tatay Digong. Ayon po dito, Rodrigo Duterte appeals for an interim release from ICC detention. So meron po kasi yung ICC. Kaya po tayo maaga kasi mamaya tutulak na tayo papunta ron sa may radio program po tayo. Alam nyo naman yan, no? Birada Aguila. So mamaya po, syempre maghahanda na tayo papunta sa radio station. Okay, magpaprograma po tayo ron mamayang hapon. Kaya inagahan po natin. Para po, sana po matuloy na to, no? Kasi meron pong mag-host. Ang problema pa, isa pa po sa dahilan kung kahit nagustuhin pa man ng Pilipinas, hindi na po tayo miyembro ng ICC, di po ba? Kaya hindi po malabo pong i-release ng ICC kung ang nagre-request yung Pilipinas. Pero sana man lang, di ba? Parang pagpapakita man lang na yung reconciliation, di ba? I-request man lang sana ng gobyerno na bumalik na si Tatay Digong. Anyway, malabo na po yan dahil tingin nila sa mga Duterte ay ang problema ng Pilipinas. So ano po yung detalye niyan, no? Yung interim release po, pansamanta, parang katumbas po sa atin yan, bail, yung piyansa. Pansamantala kang lalaya. Pero hindi ka titiyakin mo na ikaw ay dadalo sa lahat ng court appearance, no? Pag pinatawag kayo pag may schedule sa ICC, kasi matagalan po yung hearing. Sa ICC, taon po, no? Hindi po yan yung simpleng isang buwan, magpapasya na sila, taon po ang hearing. Kaya sa edad po ni Tatay Digong, mas nararapat naman po siguro na mapalaya na siya pansamantala. Ayun. Hindi po. Isa nga po yun sa kondisyon. Isa po yun sa mga sinabi na malayo po. Kasi ang magbabar o yung magpipigil kay Tatay Digong para siya palayain, yung proximity. Diba? Kasi una, tinitiyak parang sa sulat na dapat tinitiyak ng legal counsel
na malayo si Tatay Digong na may pagpatuloy yung binibintang na krimen. Alam niyo yun? Okay. Tapos po, tapos wala rin siyang kakayahan dapat na maimpluwensyahan o magkaroon ng contact sa mga biktima. Yun po yun eh. Para totally, talagang malayo siya literal dapat. So, mali po yung mahula nyo. Ang tingin ko dyan, Europe. Isa pong bansa sa Europe ang pagdadalan kay Tatay Digong. Okay na rin yun. At least, wala siya sa kulungan, di ba? Pansamantala. Sa 2028 naman, makakapag-request na yung bansa natin. May bago na tayong presidente at that time. So, hindi naman sinisabing sigurado na to. Huwag pa muna tayo magbunyi. Malabo po yung Israel kasi ang Israel po hindi ICC member. So yung mga member lang po ng ICC. Okay. Yun po yung mga kondisyon na patuloy siyang mag-appear sa mga nakatakdang paglilitis sa korte. Tapos walang chance na yung binibintang sa kanya na krimen ay maipagpapatuloy. Siyempre, talaga namang wala ng chance, lalo na ngayon. Ang PNP chief ay si General Torre. Wala talagang chance na mapagpatuloy yun. Ikatlo, yun na nga, no, yung malayo, no? At risk of flight. So, walang risk of flight o yung wala pong risk na tatakas. No? Wala pong risk na tatakas si Tatay Digong. So, sa edad po ni Tatay Digong, malamang wala na po siyang balak na magtago. Mali ba na? Hindi po ba? Siyempre, immediately, ang gusto lang natin, makalaya lang po, no? Mapalaya siya sa anumang bansa na po pwede member ng ICC. Ang tanong, meron na po bang nangyaring ganyan? Meron na po eh. Ito po, ayon po rito sa Inquirer, meron na po. Kasi ang kasunduan na yan, sa kasunduan na yan, it's between ICC tsaka yung member country na magiging host ni Tatay Digong. Siyempre, igagalang din ni Tatay Digong yun kasi mapapasama, no? Ayaw niya namang mapasama yung mag-host sa kanya. Tatakasan niya pa. Tsaka knowing Tatay Digong, hindi naman yan yung nagtatago. Kung gusto niya magtago, di ba? So, kung gusto niya magtago, noon niya sana ginawa. Pero wala po sa bokabularyo ng mga Duterte yung magtago. Okay. Advance mag-isip no? Pwede rin. Ako, ang tansya ko sa Europe yan. Sa Europe. Meron na po bang ganyan, nag-renant yung ICC na interim? Kasi baka sabihin, wala pa namang naakusahan na ganyan. Dito po sa Inquirer, meron na po, no? Ano bang bansa to? Yung isa, kung hindi ako nagkakamali, ayun, 2 bansa na po yung nagkaroon ng agreement with ICC. So hindi po si Duterte yung una, no? 2 bansa na po to, Kingdom of Belgium at saka Argentine Republic, no? So itong 2 bansa na to, meron ng prior agreements with the ICC na nirelease yung mga taong sa kanilang pangangalaga. Parang
caretaker ka, o sige kayo na bahala diyan kay Digong, siguraduhin niyo lang na 'pag kinakailangan ng korte yung appearance niya, mag-a-appear. Okay. So, isa rin siguro sa kino-consider ng puwedeng i-consider ng ICC yung edad ni Tatay Digong, 'no? Hindi na po siya pabata at saka hindi lang po yung edad, yung pinagdaanan ni Tatay Digong na ano, kasi ilang taon na si Tatay Digong tapos 'di ba? Eh, yung karamihan po, napansin niyo ba yung mga 'pag naging presidente ka sa tindi ng problema, 'no? Ang tindi ng problema yung epekto sa health, grabe. Si BBM nga ang layo na, eh. Nung tumatakbo si BBM, 3 years pa lang ang nakakalipas. Tignan niyo itsura ni BBM ngayon, ang layo na, 'no? Gano'n talaga pagka gano'n talaga pagka ano, eh, 'no, pagka problema mo buong bansa, eh. Anyways, 'yan po 'no, good news po sa'tin 'yan. Sana matuloy. Sana wala na mga kontrabulat. Ay, isa pa pala, yun pa nga pala 'no, ah, ayon din kay Kaufman, eh, mukhang hindi naman po tumututol yung mga prosecutor, ayan. Kaya po maganda, eh, 'di ba? Eh, kaya lang siyempre 'pag sila konti na nakialam diyan, hahanap ng paraan 'yan para masulsulan yung mga ano, ng mga anong tawag diyan, mga testigo. Eh, pero mukhang wala pa naman silang testigong maraming nakukuha, eh. Pray na lang po tayo na ma-release po talaga si Tatay Digong, 'yan lang po. Kaya lang 'no, anong tawag dun, ang ganda sana 'no, ang ganda sana na itinaon sa July 12 na sabihin na, gusto na namin bumalik 'no, si Tatay Digong, 'di ba? Ang ganda sanang pakinggan na yung Pilipinas mismo yung nagre-request sa ICC na ibalik niyo na sa'min 'yan, kami na bahala kay Tatay Digong. Okey. Punta naman po tayo sa mga ibang balita. Mamaya po, 'wag po kayong mag-alala, entertainin po natin ang mga tanong, patapusin lang po natin. Ito po sa interview po ni Senator Risa Hontiveros, ay tila hanggang ngayon po ay hindi niya po naunawaan yung naganap 'no. Alam niyo, Risa Hontiveros, dapat yung Senate kahit sa mga interview niyo, kasi ang tingin ni Risa Hontiveros ano pa, eh, 'no, tuloy lang, eh, alive and ongoing pa yung ano, eh, yung kaso ni yun po yung pagkakaiba nung napaikot at ng mga hindi napapaikot. Ako paulit-ulit ako rito sa Birada Aguila nung sinabi ko po na yung nakakaintindi po katulad ni Coco Pimentel at saka ni Laila de Lima, galit po sila. Kasi alam nila yung naganap. Ang naganap po, inuulit-ulit ko 'to, yung remand ayon po kay Senator Coco Pimentel, yung remand ay synonym, remand at return ay synonym ng dismiss. Kung hindi po kayo naniniwala na dismiss, adjourn na po yung Senate. Sino po yung magta-trial? 'Di po ba? Si De Lima naman, nicer way of saying na dismiss na yung kaso. Nicer way lang po yung remand. Maski po yung mga congressman po na nagsasabi na sinunod nila, eh. Yung kaya nilang sundin, ano po yung kaya nilang sundin? Ang kaya lang po sundin ng mga congressman, yung number 1 doon sa pinagbotohan. Yung i-certify nila na wala silang nilalabag na batas. Yung number 2 po, hindi nila kayang sundin kasi specific po yun, 20th Congress.
20th Congress na po yung bahalang magpasya kung itutuloy pa nila o hindi. 19th Congress tayo eh. Okay? 19. Alam niyo po, sasagot po ako sa lahat ng katanungan ninyo. Patapusin niyo lang tong ating mga balita. Baka mamaya pag panahon na ng tanungan, hindi kayo magtanong. Sasagutin po natin lahat yan. Meron lang po tayong format dito. Talakayan muna, diskusyon muna tayo ng mga balita. Tapos, pagkatapos po nun, magtatanungan na po tayo. Okay? Mamaya-maya lang po, lahat po yan sasagutin natin. Ang dami niyong tanong, mamaya wala na kayong tanong. Sayang naman. Pag nasa tanungan portion, wala na ang nagtatanong. Okay, kaya ang masasabi lang natin kay Risa Ontiveros, sana inuunawa mo yung botohan ninyo. Nagbotohan kayo eh. At ang boto ninyo, 18-5 in favor. Ako, ayoko sa lahat nung sumali ka sa botohan, tapos sinisiraan mo yung mga kapwa mo bumoto. Sa demokrasya kasi, mga kapatid, yan ugali nila yan. Risa Ontiveros, Coco, yung naroon po sa Kiko. Kita mo si Coco Pimentel, in fairness, no? In fairness, wala na po siyang say. Natalo sila eh. Once na sumali ka sa botohan at natalo ka, sana nag-walk out ka na lang kung hindi mo tatanggapin. Pare-pareho kayong senador, nagbotohan kayo. Lawyer, sabi mo lang yan, Binancio, lawyer. Lawyer ba ni BP Sara yan? Judge po yun, bumoto po yung judge. Yan yung problema pag nakikinig lang kayo sa mga sinasabi ng kalaban ni BP Sara. Kalaban lang naman ni BP Sara yung nagsasabi na nag-abogado yung mga attorney. Ito po ang katunayan, di ba? Simple lang po yan. Kung sa tingin yung mali yung ginawa ng mga senador, saan po kayo dapat tumakbo? Kay Karen Davila ba? Sa media ba dapat? Kung meron po sa tingin ninyo na illegal, unconstitutional, Supreme Court, wala naman pong pumipigil sa kanila mag-Supreme Court. The mere fact na hindi sila tumatakbo sa Supreme Court, ang habol lang po nila, siraan po sa media. Ganyan naman yung papel ng mga yan. Di ba? Makapanira lang. Immune na po yung mga Duterte sa paninira eh. Sad to say. Okay. Di ba? Sad to say po, immune na sila. Sige, ito pa. Kaya si Risa Ontiveros, kapwa mo senador, sinisiraan mo, bumoto ka eh. Nakakahiya po yun. Okay lang ako sa iba eh. Mga congressman. O congressman din, mali din po na tumira kayo. Bakit? Involved kayo sa kaso, prosecutor kayo eh. Meron na po kayo nabalitaan sa normal na korte? Halimbawa, RTC, Regional Trial Court. Meron po ba kayong nabalitaan na direkta tinututulan ng abogado yung hatol ng judge? Hindi po obra yun sa tunay na korte. Ang treatment ng mga congressman, wala sa kanilang korte-korte. Nakita niyo po kung sino po yung tunay na diktador dito. Sa kanila, pasya na ng korte, kinu-question pa. Sanay sila nasusunod yung mga congressman. Korte po yan. Impeachment court ay korte. Never po akong nakarinig na yung isang attorney, prosecutor, tsaka ano lang yan, di ba? Prosecutor tsaka defense. May abogado na kumwestiyon. Susunod kayo lahat. Susunod kayo lahat sa korte. Ngayon, kung wala na pong sumusunod sa korte, anong gusto nyo? Eliminate ang mga korte sa Pilipinas at kayo lang masusunod? Democracy. Kasama ka Risa Ontiveros. Nagbotohan kayo, natalo kayo. Bakit mo babanatan yung nanalo?
Dapat pala hindi ka lumahok sa mas katanggap-tanggap pa yun. Nag-walk out ka sana. Tsaka ka nagdadada, hindi ko na masikmura. O yan, pwede mo sabihin yun kasi hindi mo masikmura eh. Eh nakarating ka pa sa botohan eh, bumoto ka pa eh. Tapos inaangal mo pag yan yung problema ng mga utak diktador. Pagkakaiba po ng utak diktador at saka demokrasya. Ang demokrasya, masusunod yung nakakarami. 18.5, sino dapat masunod? Yung 18 o yung 5? Yung 18. Di ba? O yung sinasabi nilang para sa bayan. Makinig kayo sa taong bayan. Makinig kami sa taong bayan. Sige. Sino ang dapat pakinggan ng taong bayan? 32 million o 300 na congressman? Sino po ang dapat kung sinasabi nyo naman, taong bayan, mahilig sila sa taong bayan eh. Sino ba ang taong bayan? Yung 32 million na bumoto para maging vice president? O yung 300 na congressman na gustong tanggalin sa pagiging vice president? Sino po ang taong bayan sa tingin nyo? Hindi mo nyo po pwedeng i-claim na kayo ang taong bayan. 300 lang kayo eh. Balibalik ta rin nyo man, ipikit nyo man yung isang mata nyo, yung 32 million na boto ay mas malaki kaysa sa 300 na congressman. Kaya pag pinagsabihan nyo na sundin natin ng taong bayan, hindi dapat nga talagang mabasura yung impeachment dahil kagustuhan lang yan ng 300 na congressman. Ang taong bayan, yung nakakarami, 32 million. Peke ba yung 32 million? Meron tayong maling konsepto ng taong bayan. Meron din tayong maling konsepto ng demokrasya. Masisira daw yung demokrasya dahil sa ginawa ng mga senador. Yun nga yung demokrasya eh. Meaning po ng demokrasya, para po sa hindi nakakaalam, ang meaning po ng demokrasya, rule of majority. Masusunod yung nakakarami. Sa 23 na senador, wala po nag-abstain. Lahat bumoto. Sa 23 na senador, 18 ang bumoto. Ang gusto nyong masunod yung 5? Hindi po demokrasya yun. Diktadorya yun. Okay. Punta po tayo rito sa ibang balita. Sara Duterte cries Paul fraud, claims 3 more PDP Senate bets won. Ito maganda tong ginagawa ni Sara Duterte. Ayon kay BP Sara, para sa akin at alam kong totoo, nanalo po si Jimmy Bondoc, JB Hinlo at Richard Mata sa eleksyon. Kausap ko po IT expert, hindi talaga totoo yung mga numero na lumabas. Okay, congratulations po. Congratulations po kay Jimmy Bondoc, JB Hinlo at Richard Mata. Kasi kung hindi man kayo ngayon maproklama, katulad ng sinasabi ni BP Sara, antindi po niyan. Yung pong inendorso ni BP Sara na 2 pangalan nanalo. Kayo po inendorso kayo na totoong nanalo. Sa 2028, tuloy-tuloy nyo lang po yung pagiging pro-Duterte nyo ngayon. Sa 2028, tsak, top 10 kayo. Ay, top 5 kayong tatlo. Richard Mata, Jimmy Bondoc at JB Hinlo. Kasi deklarasyon na yan ng future president na nanalo kayo. Di ba? Oh, hindi man kayo ma-proclaim ngayon, hindi man kayo makaupo ngayon. Next Congress sa 2028. Okay. Ito pa po si Makalintal, no? Ayon po kay Makalintal, isa pa to.
Kung matatandaan niyo po si Makalintal, isa po 'to sa mga, Otso Diretso. Baka nakakalimutan, baka sabihin niyo parang parang mga walang walang kampi 'to, walang anong tawag dito, fair 'to mga 'to. Hindi po fair 'to mga 'to. Lahat po 'yan may mga kinikilingan dahil po sa mga personal. Ayon po kay Makalintal, hindi para sa mga senador na parang sila ay nag-aabogado para kay VP Sara. Sila ay naroroon para maging huwes. Saan ka nakakita ng isang huwes na siya mismo ang magpa-file ng motion sa kanyang sariling korte at siya mismo ang magde-decide ng kanyang motion? Anang legal expert na si Attorney Romy Makalintal. Okay. Maganda yung question niya, no? Na marami pong ganyan yung tanong eh. Yung mga marami pong anti-Duterte. Ganyan po actually tanong ng mga anti-Duterte, no? Saan ka nakakita? Ganyan po yung tanong ni Tito Soto, ni Ping Lacson, na nagpahiwatig na kayo ngayon na anti-Duterte kayo. Alam mo, Lacson, ay Tito Soto, bumira ka sa 20 pesos na bigas, di ba? Kasama mo si Abby Binay. Si Abby Binay, talo. Ikaw, nakalusot ka pa rin. Pero last mo na yan, natitira ka sa mga Duterte. Last mo nang panalo to. Anti-Duterte, ganyan po ang dialogue ng anti-Duterte. Bakit nagmo-motion? Hindi naman dapat nagmo-motion yung mga senador. Alam niyo po kung bakit nag-motion? Ako kasi hindi po ako nagkukunwari. Labanan po yan. Wala pong nagsasalita ngayon na walang kinikilingan. Lahat po yan may kinikilingan. Yung mga anti-Duterte, gusto nilang palabasin na mali yung ginawa ng mga senador. Di po ba? Bakit ka naman papayag kung pro-Duterte ka? Yung mga nanalong senador, wala pong bias yung mga yan. Lahat po sila may bias. Marami po dyan anti-Duterte. Nagbago lang po ng pananaw yung mga yan nung nakita nila na natalo ang admin. Nabago lang po yung pananaw nila nung nakita nila, grabe pala. Sa alyansa, halos walang pumasok. Totally walang pumasok sa Mindanao, sa alyansa. Kahit nga si Pacquiao na taga Mindanao na eh. Hindi binoto ng mga taga Mindanao. Tapos, halos majority rin po, hindi nanalo sa Visayas. Real talk po to. Ang mga politiko po, hindi po yan mga totoong mga non-political. Lagi po ang mga politiko, tandaan nyo, lagi ang mga politiko, inuuna nila politika. Lahat po yan. Nako, meron bang banal dyan na, no? Yan ba si Yontivero, sa tingin nyo, parehas yan? Ang tagal ng anti-Duterte niyan eh. So, ito po, litanya po to ng mga pro-Duterte at anti-Duterte. So, kung anti-Duterte ka, mali yung ginawa ng mga senador judge. Bakit sila nagmosyon? Kuha po tayo ng masasabi nating neutral. Malamang may kinikilingan din to, pero sa pronouncement po niya, pareho siyang ginagamit eh. Kamakailan lang ginamit nyo si Adolf Ascuña. Yung sa paliwanag niya sa forward. Si Adolf Ascuña, bukod sa pagiging justice ng Supreme Court, siya rin po ay isa sa mga sumulat, kung hindi ako nagkakamali, ng 1987 Constitution. So ginagamit niya yung sinabi ni Adolf Ascuña sa kaso ng forward na dapat immediately, di ba? Yun yung meaning niya, sabi niya. So kinukot niyo siya. Bakit hindi niyo siya kinukot ngayon?
yung sinasabi ni Ascuña ngayon. Positive po tong sinasabi ko. Positive po sa amin. Kaya nga kung anti-Duterte ka, talagang negative tong mga sinasabi ko. Pero kung pro-Duterte ka, positive po to. Wala na. Huwag tayong magbulahan. Ang sinasabi ko po, positive sa pro-Duterte, negative sa anti-Duterte. Magbubulahan pa ba tayo? Dalawang klase lang naman po mga namumulitika sa Pilipinas. Okay. Ang sabi po ni Adolf Ascuña, dito ngayon sa ginawa ng dating Supreme Court to Teka lang, gusto ko po yung totoong yung totoong quotation Unprecedented but allowable. Yan po yung sinabi ng dating former Supreme Court Associate Justice. Bakit hindi nyo kinukot ngayon si Ascuña? Kamakailan lang kinukot nila yan sa issue ng fourth with Ngayon, hindi nyo na makot. Ayun nga yun. Depende lang pag pumapabor sa inyo. So ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, unprecedented. Wala pa pong gumawa niyan yung may nag-motion. Di ba? Wala pa pong gumamit niyan na may nag-motion na katulad nga na sinasabi ni Soto, noon naman, nung daw panahon nila, nung siya ay senator judge, noon naman, wala namang nag-motion. Noon ba, ang tanong ko, noon ba, meron po bang nag-file ng first impeachment, second impeachment, third impeachment na hindi pinansin, at fourth impeachment yung pinasa? Wala rin naman So the senator judge, unique yung kanilang ginawa kasi unique din yung ginawa ng HOR. Inignore nila yung first impeachment, second at third impeachment complaint. I-quote nyo rin yung i-quote nyo rin yung Constitution. Ang linaw po, pag may nagpasa ng impeachment complaint within 10 days, dapat may action na yung HOR. Bakit wala silang action? Di ba? Kaya, natural dahil sa tingin ni Bato at ng ibang mga senador, teka, mukhang may nilabag silang batas dyan. Kaya siya nag-motion. Opo, meron po. Si Oliver, ayan, tignan niyo yung sinasabi nito ni Lando. Si Oliver Lozano, nag-file siya ng case. Hindi ang gusto ng mga iba, pero inaksyonan at nagsimula na yung 1-year ban. Ano yung sinasabi ninyo na tapos nireject nila? Nireject nila yun Nag-file yung Oliver Lozano, inaksyonan nila, ang aksyon nila, reject. Pero wala na nag-file uli kasi may 1-year ban na. Para lang ano yung halimbawa niya. Ganyan noon sa HOR. Inaaksyonan nila. Kung hindi nyo inaksyonan, natural na silip yan ng mga judge. Bakit hindi nyo inaksyonan? Magpaliwanag muna kayo. Kaya kayo pinagpapaliwanag, kaya binalik. May katwiran ba si Bato? Meron. Bumoto nga 18 Ngayon, yung nagsasabi na unconstitutional yung ginawa nila.
Ano sabi ni Chis Escudero? Then go to Supreme Court. Only the Supreme Court ang magsasabi kung legal o illegal ang ginawa namin. Supreme Court lang. Meron na ba nagpunta ng Supreme Court sa mga dumadaldal na mali si Escudero? Wala. Kaya huwag kayong magpapabulag. Mismo si Dilima at saka si Coco, galit lang sila pero alam nila yung nangyari. Nagbotohan eh. Once na magbotohan, yung mga kasama sa boto, wala ka ng karapatan na kontrahin yung pinagbotohan. Dahil collegial kayo eh. Senate kayo eh. Si Risa Ontiveros, talagang hindi niya alam yung mga, once na bumoto ka, lumaho ka sa botohan at natalo ka, igagalang mo yung boto. Pucha, pwede ba naman yan? PTA na lang eh. Daig ka pa ng PTA. Sa PTA, kadalasan po pinagbobotohan sa PTA, magkano contribution? May nagsabi, 100 po contribution natin sa PTA. May nagsabi 50. Oh, magbobotohan na po yan. PTA lang to, Risa Ontiveros ha. PTA lang to. Classroom PTA. yung mga estudyante, mamagulang na estudyante na 50 katao, magbobotohan, dalawa yung pinagpilian. 100 o 50. Nanalo 100. Kahit yung 50, ang binoto nila, magbabayad sila ng 100 kasi yun yung pinagbotohan. Yung mga hindi dumalong magulang dahil is either tamad o may trabaho, hindi dumalo yun. Magbabayad pa rin sila ng 100. Di ba? Magbabayad pa rin sila ng 100 kasi alam nyo na. Di ba? Pinagbotohan eh. Eh ikaw, Risa, kasama ka sa botohan, nung natalo kayo, dadakdak ka kay Karen Davila, yun ang mga mali. Sila po ang may mga mali. Kayo naman mga nagsasabi, mga anti-Duterte lang kayo. Kung totoo kayo na naniniwala na mali, saan kayo tatakbo? Supreme Court. Gayahin niyo yung mga Duterte. Sa tingin nila may mali, takbo sa Supreme Court. Yan lang po ang ating topic para sa araw na to. Pwede